Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Mang Perto. Taong 1980, Tipo-Tipo, Basilan. Perto, bilib ako sa'yo eh. Kahit 10 galon ng tuba ang inumin mo, hindi ka nalalasing. Ano bang sekreto mo sa buhay? Kung may paligsahan sa inuman dito, ikaw ang mananalo. Wika ni Mang Rico, may-ari ng tubaan. Hindi naman po sa ganon. Siguro kaya lang ng katawan ko ang ganitong klase ng inumin. Hindi naman to kasing tapang ng mamahaling alak na nabibili sa malalaking tindahan. Kung sa bagay. Nga pala napansin ko may taong pabalik-balik sa tahanan mo. Dito pa nga sila nagpapahinga minsan eh. 2 lalaki. Hindi nalalayo ang edad sa'yo. Maniningil ba'y ng upa? Napatungga ng lambanog si Mang Perto. Meron siyang ideya kung sino ang tinutukoy ng matanda. Hindi to maniningil ng sinasakang lupa. Sila ang mga taong nautusang tumugi sa kanya. Mga dating katrabaho ko siguro. May nakausap ako nung nakaraan eh. Bibisita sila kapag nagkaoras. Wika ni Mang Perto. Dali-daling inubos ang inumin at saka umalis. Hindi na nais pang pabain ang usapan tungkol dito. Hindi pa nakarating ng tahanan kaagad lumis ng daanan. Nakabang ang hindi inaasahang mga bisita sa bakuran. May dalang patalim at baril na nakasugbit sa pantalon. Mga dating nakaengkwentro. Mga utosan ng hindi ordinaryong tao. Mailap din ang lecheng yun ah. Alam niya siguro na dadating tayo kaya hindi umuwi. Wala ka bang ibang paraan para mapadali ang paghuli natin kay Perto? Naiinip na ako eh. Wika ni Mang Karyas. Kung meron man ginawa ko na. Alam mong may tangan kaya wag ka na magreklamo kung mahirap hanapin. Magtiyaga na lang tayo. Ito ang inutos sa atin ni Pakito kaya wala tayo sa posisyon para magreklamo. Wika ni Mang Hildo. Talasan na lang natin ang paningin dahil baka nasa sulok lang ang pesteng yon. Ang hilig pa namang magtago. Wika ni Mang Karyas. Kinarga ng bala ang hawak na baril. Ang isa naman ay humugot ng itak. Pinanood lang ni Mang Perto ang dalawa. Hinayaang maghintay hanggang sa mapagod. Hinatid ito ng tanaw habang papalayo. Dito lang siya lumabas. Dali-daling pumasok ng tahanan. Hindi nag-abala na magsinde ng gasera. Ayaw niyang makaagaw ng atensyon. Dahil kabisado ang ugali ng mga yon. Palilipasin lang ang ilang sandali. Babalik para tignan kung may tao na sa bahay. Sa tahimik na paraan, kinarga ng dasal ang galon ng lambanog, ang sekretong panlaban sa masamang banta, at tanging kasangga sa anumang laban kontra aswang. Pagkatapos, sinalinan ang maliit na bote na palaging daladala saan man magpunta. Lalabas na sana, nang biglang may kumatok. Huwag ka nang magtago riyan. Perto, alam naming nandyan ka sa loob. Huwag na nating patagalin ang sitwasyon. Lumabas ka. Magharap tayong dalawa. Wika ni Mang Karyas, sabay tutok ng baril sa pintuan. Alam ni Mang Perto ang galaw dahil napansin ang paglapat ng kung ano sa pinto. Kagad siyang tumabi bago pa man matamaan. Dali-daling sinindihan ng gasera. Binuksan ang bintana. Hinagis sa mga ito. Umalis na rin siya para sana tumakas. Kaso pagdating sa unahan, bumungad ang taong nasa likod ng pagtugi sa kanya. Tanda, mabuti naman at nagkita na tayo.
Akala ko hindi na kita makakausap eh. Hindi ako makakuha ng impormasyon. Kumusta ka? Pumapayat ka na. Hindi mo ba inaalagaan ang sarili mo? Pwede ka naman magpampon sa akin eh. Magaling ako mag-alaga. Alam mo yan. Wika ni Paquito. Lalong nadagdagan ng galit ni Mang Perto nang makita ang ngiti nito. Kung siya ang tipo ng tao na padalos-dalos, kanina pa ito napagbuhatan ng kamay. Kung ako sa'yo, puntahan mo na ang 2 tauhan mo. Sakto. Parang wala kang pangkain ah. Pwede mo silang ulamin. Aksidente kong natabig ang gasera. Kaya ayun, nasunog sila. Napangiti si Mang Perto. Kitang-kita ang pagkainis sa kausap. Ang hilig mo talagang magsunog ng tao. Parang pinagli ka sa apoy ng nanay mo. Sumenyas ito sa mga kasama na puntahan si Mang Karyas at Mang Hildo. Nang silang dalawa ang naiwan, naganda si Mang Perto sa posibleng pagsugod. Hindi nagtagal ay umatake ito. Mabilis ang kilos na paglingon ay nasa likuran na. Sakal-sakal pero madali ding nakaiwas. Kahit aktibo ang tanga ng mutya ni Mang Perto, hindi makikitaan ng takot ang binatang aswang. Hindi tumigil sa pagpapaula ng kalmot. Kumakagat kapag may pagkakataon. Nang tumagal, huminto rin pagkatapos mapagtantong walang tinamo ang antingero. Mahusay ka, tanda. Kahit may edad na malakas pa rin. Matalas ang paningin at pandama. Yan ba ang pinagkaloob ng tangan mo? Meron ka palang ibubuga eh. O malakas ka lang umilag? Magmula noon hanggang ngayon, wala pa rin nagbabago sa'yo, Paquito. Nasaksiyan ko na ang pagkabata mo. Puro ka pa rin kuda. Puro yabang. Kung nabubuhay lang ang tatay mo, malamang mas maamo ka pa sa tupa. Sa kanya ka lang naman tumitiklop, hindi ba? Sinabi ko sa'yo na ayokong maririnig ang matandang yon. Inutil siya. Walang ibang gusto kung hindi maging sunod-sunuran sa lahat. Mabuti nga patay na siya eh. Malaya na akong kumilos ngayon. Napabuntong hininga si Mang Perto. Bumigat ang damdamin sa inasal ng binata. Anak ito ng yumao. Bagaman may lahing aswang, matalik pa rin kaibigan dahil hindi ito kagaya ng iba na halang ang kaluluwa. Namuhay bilang tao at kailanman hindi tumikim ng dugo o laman ng kapwa. Kaso nga lang kabaliktaran ng anak. Ito pa mismo ang pumaslang sa ina dahil hindi napagbigyan ng nais. At ngayon, naging pinuno ng isang samahan na ang layon ay mangbiktima ng mangbiktima. Ang mabuti pa umalis ka na, Paquito. Huwag mong sagarin ang pasensya ko. Dahil kapag nagkataon, magkakasala ako sa tatay mo. Ang tapang mo naman, kaibigan. Tanda, kaya siguro paborito ka niya sa lahat ng kakilala. Hindi ko lang maintindihan kung bakit naging magkaibigan ng aswang at antingero. Pwede pala yun. O baka naman nilapatan mo ng dasal ang matanda kaya naging malapit kayo. Isipin mo na ang gusto mong isipin. Pero wala akong pakialam. Wika ni Mang Perto. Tinalikuran ang binata at saka lumayo. Naging maingat para makontra kung sakaling may pag-atake mula dito. Sa kabutiang palad ay hindi siya sinundan. Lumihis ng daan. Inantay na makalis ang grupo ni Paquito bago bumalik ng bahay. Napahugot ng hininga pagkatapos makitang wasak ang iilang bahagi, lalong-lalo na ang kusina. Gayunpaman, nagpapasalamat pa rin dahil hindi natunton ang kwarto na pinaglalagyan ng mahalagang kagamitan. Habang nagayos,
Biglang tumimbre ang tangan. Dali-daling hinugot ang patalim at tinignan ng labas. Kahit madilim ang paligid, naaninag ni Mang Perto ang nilalang na gumagapang palapit. Meron pang isa sa kabilang direksyon. Pasimpleng dinampot ang bote ng tuba. Tinungga. Naganda ng banta ng kalaban. Makaraan lamang ang segundo. Sabay na umatake. Diretso kaagad sa pagsugod. Sa kabila nito, nasabayan ni Mang Perto ang galaw. Binalian ng makatsyempo. Binagsak ang isa. Ginilitan sa leeg at tinarak sa dibdib ang patalim. Ang isa ay patuloy pa rin sa pag-atake, pero pareho ang kapalarang tinamo. Nang mahawakan sa ulo, binalian ng leeg. Sinaksak ng sinaksak hanggang sa umandusay. Kilala niya ang mga ito. Walang iba kung hindi ang tauhan ni Pakito. Pinagkasya sa malaking balde ang katawan ng mga aswang. Pagkatapos ay pinadala sa balwarte ni Pakito. Nakita niya ang reaksyon mula sa kalayuan. Hindi na rin siya nagtagal sa lugar. Kinabukasan inatupag ang pag-aayos ng tahanan. Siya lang din ang nagkakarpentero dahil walang pambayad kung iba ang magtatrabaho. Sa kalagitnaan, dumating si Mang Rico. Bitbit ang 2 galon ng lambanog. Galing sa Nyogan, papunta pa lang sa tindahan. Habang nag-uusap, may napansin sa mga galon. Selyado pero umaalingasaw ang matinding samyo na siya lang ang nakakamoy. Oh, kanina ka pa nakatingin. Gusto mo bang tumagay muna? Hindi pa templado, pero masarap din naman ang mula sa puno. Gusto mo ba? Alok ni Mang Rico. Hindi na po. Pero pwede bang matignan? Meron lang sana akong gustong linawin. May pagtataka man ng matanda. Pumayag pa rin ito. Binuksan ng galon at sininghot ang loob. Nagsalin sa bao. Binuhos sa halaman. Hindi makapaniwala nang masunog ang mga dahon. Ano yon? Sandali. Wala akong nilagay dyan. Hindi ako manlalason o anuman. Alam mo yun, Perto. Isa lang ang ibig sabihin nito. May naglagay ng kung ano sa lambanog. Doon sa Nyogan, may nakita ka bang kay nahinalang tao? Pagdating ko doon kanina, may nakita akong 2 lalaki. Yung palaging pumaparito para hanapin ka. Nakasalubong ko sila sa daan eh. May mga paso pa nga sa katawan. Sa palagay mo sila kaya yon? Kilala mo naman, hindi ba? Hindi sinagot ni Mang Perto ang matanda. Dali-daling sinugbit ang itak. Binitbit ang bote ng tuba. Naglakad patungo sa Nyogan. Hindi nagtagal na hanap din ang kinalalagyan ng mga ito. Nasa lilim ng puno sina Mang Karyas at Mang Hildo. Nagkatuwaan habang abala sa pagkain ng buko. Tignan mo nga naman. Kulang pa lang 1 gasera para sunugin ang kaluluwa nyo. Kagabi lang yon. Pero nandito muli kayo. Masarap ba ang buko? Mabuti naman at nandito ka na, Inutil. Dahil sa ginawa mo, kalahati ng mukha ko ang nasunog. Mabuti na lang epektibo ang binigay na gamot ni Pakito, kaya kahit papano nawala ang kirot. Wika ni Mang Karyas. Buti nga nagkita tayo sa umaga. Ang hirap mong hagilapin sa gabi. Lalo tuloy nadagdagan ng galit ko. Nasunog ang braso ko dahil sa'yo. Pare, lapain na ba natin ang lecheng yan? Kung pwede lang sana. Kaso ang gusto ni Pakito, siya mismo ang gigilit sa leeg niyan. Bugbugin na lang natin. Naganda ang dalawa. Naglabas ng kung anong mga gamit.
Pasimpleng binuksan ni Mang Perto ang bote ng tuba at tumungga. Ibinuhos ang laman sa harapan nila. Nagtaka ang mga ito dahil kalmado lang siya. Sunod-sunod na putok ng baril ang pinakawala ni Mang Karyas. Tumama lahat sa katawan ni Mang Perto, pero wala ni isang tumalab sa balat. Nasundan ng tingin ng mga balang lumapat sa lupa. Si Mang Nildo ang sumunod. Humakbang at umatake gamit ang patalim. Tinamaan din si Mang Perto pero hindi nasugatan. Itinodo ang pagsugod, pero napayaw ng mabalian ang kamay. Pinuruhan din ang binti, dahilan para mapalood na lamang. Kayo naglagay ng lason sa lambanog ni Mang Rico, hindi ba? Ano ba ang mapapala nyo sa pangingialam ng kabuhayan ng iba? Tanong ni Mang Perto. Sa pagkakataong ito, maging si Mang Karyas ay bagsak na rin pagkatapos masaksak. Napansin namin na madalas kang umiinom sa tubaan niya. Mahirap ka kasi nga gilapin, kaya naisip na lagyan ng kaunting lason. Kaunti lang naman, hindi mo'y kamamatay. Matapos magsalita ni Mang Hildo, nangisay ito nang biglang saksakin sa leg. Pinunod ito hanggang sa mawala ng hininga. Takot naman ang makikita sa mukha ni Mang Karyas. Bago pa balingan, kagad nagmakaawa. Perto, kawaan mo ko. Sumusunod lang ako sa utos ni Pakito. Alam mo yan. Hawak niya ako sa leeg, kaya walang magawa kung hindi sundin ang nais niya. Hindi ko gusto ang trabahong ito, Perto. Bigyan mo ko ng kaunting awa. Hinawakan ni Mang Perto sa leeg ang matanda. Hindi nagsalita. Diretsyong ginilitan ng leeg. Nagtabi ang dalawang bangkay na tinabunan lamang ng mga dahon. Tinawagan ng baluarte ni Pakito para ibalita ang nangyari. Pumunta sila sa lugar. Sila ang naglinis ng kalat. Nakahinga si Mang Perto dahil sa wakas nabawasan ang tinuturing niyang sagabal. Gayunpaman, hindi dito nagtatapos dahil hanggat nabubuhay si Pakito, patuloy ang kalbaryo. Nagsimula ang lahat ng harangin niya ang unang operasyon ng mga ito. Pandudukot ng mga bata para kunan ng lamang loob. Ibinibigay sa mga kalahing aswang. Magmula noon ay tinugis niya ang grupo. Lumipas sa mga araw. Nanibago si Mang Perto dahil walang gumugulo. Sinamantala ang pagkakataon. Nagpunta sa tubaan upang uminom. Sa puntong ito tahimik na tumutungga ng lambanog sa tabi. Mangilan-ngilan na lamang ang tao dahil dis-oras na rin. Nabaling ang pansin sa lalaking lumapit kay Mang Rico. Nag-uusap sila, pero mapapansin ang galaw ng bibig. Hindi inalis ang tingin. Tumayo ang antingero para pigilan ang balak. Inakbayan sa balikat. Hindi makakilos ang lalaki. Nararamdaman ni Mang Perto ang panlalamig nito. Ano man ang balak mo, huwag mo nang gawin. Kilala ko ang amoy mo. Tauhan ka ni Pakito, ano? Opo, pinag-utos niyang lasunin ka gamit tong langis. Wika na naggangalang gabo. Ang baso ng tuba na sana'y ibibigay sa kanya, ibinuhos sa tabi. Kahit ang bato ay unti-unting nadurog. Pakisabi sa kanya salamat na lang. Pero hindi niya ako madadaan sa ganitong paraan. Pagbibigyan kita, umalis ka na bago ko maisipang tapusin ka. Tumango ang binata. Nagmamadaling umalis. Sinundan niya ito na lamang nag-aantay sa kabilang kalsada si Pakito. Katulad ng nakasanayang lakad, maraming bantay,
kaya hindi nag-abalang magpakita. Dismayado pagkatapos mabigo ang binatang inutusan. Sa galit ay walang pasabing kinagat sa leg. Sinipsip ang dugo. Hindi tinigilan hanggat humihinga pa. Hinatid na lamang ng tanaw ang lumalayong sasakyan ng mga ito. Napahugot ng hininga si Mang Perto. Nangihinayang sa magandang ugnayan ng kaibigan. Hindi rin masisi kung bakit ganto ang inastanang naiwang anak. Bali-balik ta rin man ng mundo. Lalabas at lalabas ang kasamaan ng aswang. Kinabukasan balik sa ordinaryong gawain si Mang Perto. Maagang nag-araro sa sakahan. Nagulat nang makita ang may-ari ng lupa. Sa pagkakatanda ay umalis ito ng bayan. Lalong nagtaka dahil balisa. Napapanguwi na para bang may iniinda. Perto, pasensya ka na. Pero kailangan kong bawiin ang lupa. Maayos kang magbayad pero basta babawiin ko na. Taliwas ang salita sa kilos. Ito ang isa pang napansin ni Mang Perto. Pasimpleng sinulyapan ng direksyon kung saan dumaan. Hindi man malinaw kung sino ang naroon. May kutob sa pakana ni Pakito. Huwag ka pong matakot, Manong. Akong bahala sa'yo. Dito ka lang. Lumihis ng daan si Mang Perto. Niligaw ang lalaking tumakot sa matanda. Tumungga ng lambanog. Habang papalapit sa kinakatayuan, umikot at kagad inambahan. Nagsalita ang lalaki. Sinabing inutusan lamang ni Pakito. Bilang tanda pinabaunan ng sugat. Binalikan si Mang Naro. Nagulat nang makita itong nakahandusay at nangingisay. Bumubula ang bibig. Lumipas ang ilang sandali tuluyang binawian ng buhay. Nakapa ang sugat sa tagiliran. Isa sa dahilan ng kamatayan. Dali-dali itong dinala sa tahanan upang maibalik sa pamilya. Sa kabutiang palad hindi napunta kay Mang Perto ang sisi. Sa sandaling hinarangan ang matanda ng tauhan ni Pakito. Swerteng may nakakita. At batay sa salaysay, may pinainom. Sinaksak sa tagiliran. Tulong-tulong ang kaanak sa paghahanap ng salarin. Samantala nagtungo sa tubaan ang antingero. Hindi mapakali sa kinalalagyan. Hindi matigil sa pag-iisip kung saan banda nasagad ang galit ni Pakito para idamay ang ibang tao. Sa pagkakatanda niya, aksidente lamang ang pagtukla sa operasyon ng mga ito. Bilang saklolo na rin sa mga batang biktima, hinarangan at pinigilan. Hindi inasahan, naabot sa puntong magugulo ang buhay at may madadamay. Perto, ang lalim ng iniisip mo. Kasing lalim ng gabi. Hindi ka pa ba uuwi? Wika ni Mang Rico. Padagdag po ng 1 galon. Kung pwede dito muna ako. Isara niyo ang tindahan kung uuwi na kayo. Dito lang ako sa tabi. Wala namang problema. Pero baka awat muna sa pagtagay. Pang ilang galon mo na yan. Kahit sabihin pa natin na hindi kasing tapang ng alak sa merkadong iniinom mo, nakakasunog pa rin ang atay. Hindi ka malalasing kahit iligo pa, pero masisira ang lamang loob mo. Hayaan niyo na po ako. Kahit papaano ito lang ang nagpapakalma sa akin, lalo na kapag maraming iniisip. O siya, eto na ang 1 galon mo, mauna na ako. Marami pang lakad bukas. Mag-iingat ka, Perto. Hinatid ng tanaw ang matanda. Ibinaling na rin ang pansin sa inumin. Habang tumatagal umiinit ang tangan, dinukot ang telang pinagbalutan. Kumikinang, itinuro ang direksyon. Dali-daling pinuntahan.
Huli na nang maabutang nakabulagta si Mang Rico. Maraming kalmot. Maraming kagat. Pagtingin sa kabila, bumungad ang nakangising aswang. Kilala niya ang itsurang iyon. Walang iba kung hindi si Pakito. Hinabol. Dinala sa pinakamasukal na bahagi ng gubat. Nagtaka si Mang Perto dahil nasa unahan niya lang ito. Pero kahit anong bilis ng takbo ay hindi maabutan. Kung minsan ay parang namamalikmata dahil parang nagiging dalawa sa paningin. Naalarma nang maramdaman ang lalong pag-init ng tangan. Huli na nang makahinto. Napalusong sa ilog. Hindi napansin dahil sa mayayabong na talahib. Dito nawala ang nilalang. Hindi na makita kahit saan. Magmula ng gabing yon hindi matahimik si Mang Perto. Unti-unting pinapatay ang mga taong malapit sa kanya. Wala mang nakasaksi pero malinaw na gawa ni Pakito. Kaso nga lang nahirapan siyang makahanap ng tao dahil lumipat ng lugar. Walang nakakalam kung saan ang bagong tirahan. Kasabay nito ang pananahimik ng kampo. Lumipas sa mga araw hindi ng gulo. Umabot ng linggo hanggang sa naging buwan. Unti-unting naging kampante sa pag-aakalang natapos na ang problema. Isang araw. Subsub sa trabaho. Panahon ng tag-ani kaya nasa bukiran lamang si Mang Perto. Inasikaso ang pananim sa umaga. Nagpapahinga't tumutungga ng lambanog sa hapon. Sa kubo sa dulo ng taniman na mamalagi para mabantayan. Habang nagduduyan sa lilim ng puno, napatingin sa direksyon na itinuro ng tangan. Walang katao-tao dahil kanina pa nag-uwian ang ibang magsasaka. Ang naroon lang ay ang mga nakapastol na kalabaw, baka at mga kambing. Tahimik na ngumunguya ng damo. Kaso nga lang may napapansing kakaiba. Napatitig sa hanay na mga kambing. Lahat ay kulay itim. Pinagmasdang maigi hanggang sa nahuli niya ang isa. Hindi ito hayop, kundi nagbabalat kayong aswang. Dali-daling nilagok ang laman ng bote. Pagkatapos ay binuga sa kambing. Kagad ng isay, walang nagawa ng magbalik sa anyong tao. Nakayuko, hindi makatingin kay Mang Perto. At sino ka naman? Sa tingin mo siguro, hindi kita mahuhuli. Bata, wag mo akong subukan. Hindi ako ang tipo na gustong maglaro. Matanda na ako, kaya hindi na uso ang biruan. Ako po si Gambo, yung binata sa tubaan. Yung binantaan niyo po na huwag gawin yung inutos si Pakito. Kunot noong inalala ni Mang Perto ang nakaraan. Hindi makapaniwala na buhay pa ito. Teka sandali, hindi ba patay ka na? Nakita ko kung paano kang kinagat ni Pakito. Sa lagay na yon, walang sino man na makakatagal. Tama ka po. Ituring niyo na lang na ikalawa kong buhay. Hindi ko talaga intensyon na galitin kayo eh. Wala po akong buwang nung mapadpad sa balwarte ni Pakito. Pero maniwala po kayo, hindi ko gusto ang pamamalakad niya. Sa pilitan na parang pagmamay-ari niya kami. Makakatulong po ko sa inyo. Hindi ako tumatanggap ng tulong, bata. Ang mabuti pa umalis ka na. Baka hindi kita matansya. Manong, naririnig kong usapan sa loob ng tahanan ni Pakito. Gusto ko mapatay dahil para sa kanya, magiging sagabal ka sa lahat ng operasyon. Nagawa mong harangin noon, magagawa mo ulit anumang oras. Yun ang kinakatakot niya. Nagpapalakas siya ngayon sa mga aswang na may mataas sa katungkulan. Lahat ng balakid papatayin niya. Eh ano naman? Kaya ko naman silang patayin ah. Umalis ka na. Kung ganun, bakit hindi mo ginagawa? Oo, may lahi ako. Matagal ko nang hiling na may kukontra sa demonyong yun eh. At para alam mo Manong, hindi lang tawang biktima ni Pakito. Kami rin yung mga kapwang aswang. Kung inakala mong inosenteng bata lang ang kinakain niya, hindi ho.
Maraming sanggol na aswang ang nilulunok niya ng buhay. Napabuntong hininga si Mang Perto. Baka sa emosyon at boses ng binata ang galit. Malinaw sa kanya ang hinaing nito. Pero may parte sa pagkatao na pumipigil. Kahit matagal nang namayapa si Mang Gardo, ama ni Paquito, ginagalang pa rin ang pagkakaibigan. May lahi ang yumao, pero kailanman ay hindi tinalikuran ang pagiging tao. Makakauwi ka na. Huwag ka na magpapakita sa akin. Duwag ka pala eh. Alam ko ang tungkol sa inyo ng ama ni Paquito. Magkaibigan kayo. Matalik na magkaibigan. Ito ba ang pumipigil sa inyo para puksain ng anak niyang demonyo? Kung inakala niyong paggalang sa yumaong hindi paglaban, nagkakamali po kayo. Isa yung karawagan. Isa kang duwag. Ang tingerong hindi kumikilala sa tungkulin. May tangan ka nga, pero hindi magagamit sa mga bagay na dapat. Wala sa sariling sinakal ni Mang Perto ang binata. Huwag mo kong utusan, Ulupong. Hindi mo alam ang mga sinasabi mo. Binitawan niya sabay talikod. Nagpipigil na mapatay ang aswang na ang tanging inasam makakuha ng hustisya sa pagmamalupit ni Paquito. Magdamag na gising, napapaisip sa sinabi ni Gabo. Paunti-unti ay nauunawaan ang punto. Malalim na hininga ang nahugot. Pagkatapos ay sinalina ng tuba ang bakanting bote. Kinargahan ng dasal. Inihanda para sa pagsugod. Pagkatapos ng mga gawaing bahay, inihanda ni Mang Perto ang mga gamit. Isinukpit sa tagiliran ang itak. Sa kabila naman ang bote ng tuba at ang tangan na isinabit sa leg. Papunta siya ngayon sa balwarte ni Paquito. Sa bakuran palang nangangamoy na. Panay ang pagdura dahil sa nakakadiring samyo ng mga aswang sa loob. Walang bantay sa daanan, kaya dire-diretso ang pasok sa bakod. Natigilan paglapit sa pintuan. Humarang ang mga tauhan. Perto, walang sinabi si Paquito sa amin na bibisita ka. Wala ring okasyon, kaya pwede ka nang umalis. Hanggang ngayon pala kumakapit ka pa rin sa patalim. Matanda ka na, pero hindi matukoy kung ano ang tama o mali. Sumasamba at naninilbihan ka sa isang demonyo. Magdahan-dahan ka sa pananalita mo. Baka marinig ni Paquito at mautusan pa akong kumatay ng antingero. Sige na, makakalis ka na. Masyadong mahal ang oras namin para makipag-usap sa kagaya mong… Hindi nagaksaya ng pagkakataon. Tumungga ng lambanog, sabay buga sa mukha ni Mang Pilo. Ang kargang dasalang unti-unting lumusaw sa balat nito. Gayon din ang ginawa sa iba pang humarang, mga aswang na nagbabalat kayong tao. Sinabayan din ang pagtaga at pagsaksak para makasigurado. Pagkatapos lumingon nang marinig ang boses ng binata. Lumipat na nga ako. Pero natuntun mo pa rin, tanda. Nakakainis. Dati operasyon ko lang ang hinaharang mo. Ngayon mga tauhan ko na ang tinutumba. Tapos ka na ba? Pwede bang umalis ka na? Ayokong maramihan ng antingero ang balwarte ko. O baka naman natatakot ka na baliin kong sinumpang pangako sa tatay mo. Napalunok si Paquito. Alam nito ang tinutukoy ni Mang Perto. Gayunpaman ay umasta na parang walang alam. Ano man ang napagkasunduan nyo na matandang yun, wala akong pakialam. Baliin mo kung gusto mo. Ganun ba? Sige. Ikaw na mismo nagbigay ng abiso. Kaya tototohanin ko na. Nanlaki ang mga mata ni Paquito matapos sabuyan ng tuba. Napatitig na lamang sa sarili na dahan-dahang nilulusaw ng kargang dasal ng inumin. Binilisan ng antingero ang kilos. Itinumba ang binata. Idiniin ng talim ng itak sa leg. Taos puso kong nangako sa tatay mo
na hindi ko papakialaman ng anumang gawain mo sa buhay. Ang akala niya kasi, napalaki ka niya nang hindi rin kumakain ng laman ng tao. Pero mas pinili mong sumamba sa demonyo. Kung sakaling magkita kayo ng tatay mo, ikumusta mo ko. Hindi nakasigaw ang binata matapos diretsyong pugutan ng ulo. Nangisay ang katawan, tumalsik ang dugo. Sinambit ang ngalan ng kaibigan, humingi ng patawad sa pagbali ng pangako. Isumpa mo na lang ako sa susunod dating buhay, pero hindi ko na masikmura ang ginagawa ng anak mo. Nilinis ang kalat. Itinambak sa hukay ng basura ang katawan. Binuhusan ng tuba at saka sinindihan. Matapos maging abo ay nilisan ng lugar. Sa pagkakataong ito, tuluyang naging payapa ang buhay ni Mang Perto. Balik sa normal. Sa umaga ang mga pananim ang inaatupag. Sa hapon ay nagpapahinga. Sa gabi ay kinakarga ng dasal. Ang tutunggaing tuba, nalalapatan ng bisa ng tangan, ang mutya ng apoy.